Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Pistay Dayat ng Pangasinan ipagpapaliban ngayong 2026. Governor Ramon V. Gico III pinangunahan ang pagsisimula ng konstruksyon ng Alcala Community Hospital. Pangasinan, hindi ipatutupad ang 4-day work week ayon kay Governor Gico III. At pagpapakilala sa mga tourist destination sa Pangasinan, pinalalakas. Unang ratsyada. Bilang pakikiisa sa mga Pangasinense sa nararanasang epekto ng krisis sa langis dahil sa gyera ng Iran at USA, nagpasya ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Monmon Gico III na ipagpaliban muna ang selebrasyon ng Pistay Dayat ngayong taon. Inihayag naman ni Pangasinan First Lady Ma Antuazon Gico na siya ring chairman ng Limgas ng Pangasinan na bagamat tuloy pa rin ang pageant ngayong taon ay isasagawa ito ng mas simple. Ang mga desisyong ito ay para makatulong sa mga mamamayang apektado ng krisis at para makatulong sa pagtitipid sa mga produktong petrolyo. Sinabi rin nilang kahit walang magarbong pagdiriwang ngayong taon, ay mararamdaman pa rin ang diwa ng pista sa pamamagitan ng pagkakaisa sa pagharap sa mga problema at krisis na atin ngayong kinahaharap. Tulay tungo sa mas malusog na Pangasinan ang pangakong bagong itatayong Alcala Community Hospital. Meron itong 64-bed capacity at ang mga kagamitang ilalagay kapag natapos ito, siniguradong dekalidad. Malaking bagay ito para sa mga Pangasinense, lalo na sa pangarap ni Governor Gico III na maghatid ng abot-kaya at abot-kamay na serbisyo medikal sa mga kababayan. Kaya't ang gobernador, present sa pagsisimula ng konstruksyon nito kamakailan lamang. Katunayan, isa pa nga siya sa mga nag-backhoe sa lupang tatayuan ng unang pundasyon. Binusisi rin niyang maigi ang mga detalye ng proyekto. Sinubukan natin na i-operate yung backhoe. So, para sa akin, very meaningful ito kasi tayo yung humukay ng pinakaunang pundasyon ng Alcala Community Hospital. So, congratulations sa ating mga minamahal na kaprobinsya dito po sa bayan ng Alcala. Isa lamang ito sa target ng 10 bagong itatayong ospital sa probinsya ng Pangasinan sa pangunguna ng gobernador. Para maibsan ang epektong dulot ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, ilang mga bayan at lungsod na sa bansa ang nagpatupad ng 4-day work week. Pero sa Pangasinan, hindi ito ipatutupad ayon na rin sa desisyon ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III. Ang desisyong ito ay para na rin sa mga kababayang umaasa sa arawang kita sa trabaho, kagaya ng mga job orders na no work, no pay. Mawawalan din daw ng kita ang mga tsoper na labis na ring naapektuhan sa mahal na presyo ng krudo. Isa ang Pangasinan sa mga go-to destinations sa bansa. Mayaman ito sa mga water destinations, nature adventure gaya ng hiking, at kaliwat kanan din ang mga makasaysayang pasyalan. Bawat destinasyon, may kwentong maaaring may uwi at may experience sa tiyak babalik-balikan. Para mas mapalakas pa ang pagpapakilala sa mga pasyalang ito sa lalawigan, aktibong nakilahok ang Pangasinan Tourism and Cultural Affairs Office sa isang training seminar sa Ilocos Sur. Dito itinuro at nabigyan sila ng dagdag kaalaman sa mga makabagong paraan ng pagsusulong ng turismo sa pamamagitan ng mga tour packages. Sa ganitong paraan, hindi lamang mga lokal at Pilipino ang mahihikayat, kundi maging mga international travelers at visitors. Isa ang turismo sa sektor na patuloy na sinusuportahan at pinapalakas pa ni Pangasinan Governor Ramon V. Gico III, lalo pat maaari itong makapagbigay ng trabaho sa mga Pangasinense at daan rin ito para sa mga produktong tatak Pangasinan na malaki ang ambag sa ekonomiya ng lalawigan.